Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilang pagpapatuloy ng ating nasimulang apat na ahadith, nakuha na natin ng una, 'no? Pangalawa, sa isang hadith na magbibigay din sa atin ng ika nga'y pag-uugaling maganda. Ito yung mga bagay-bagay o pag-iwan sa mga bagay-bagay na wala tayong kinalaman. Better for us na kung saan iwan natin ang mga bagay-bagay na wala tayong kinalaman, 'no? Sa isang hadith na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni." Isa sa kabutihan ng isang tao, isang Muslim, ay ang pag-iwan niya sa mga bagay-bagay na wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman. Tatanungin mo halimbawa, "Kumusta naman? Magkano sahod mo? Nakapag-asawa ka na ba?" Maraming mga katanungan na kung saan wala namang ikangay, magbibigay, hindi namang magbibigay sa kanya ng benefit. Sa isang Muslim, dapat inaatupag niya kung anong makakabuti para sa kanyang sarili, sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At ito ang ugali ng isang mananampalataya, ng isang Muslim. Ang pangangalaga niya sa kanyang sarili upang ika nga'y maproteksyonan sa kanya anumang bagay na hindi maganda. At isa sa mga tanda ng mga mananampalataya, "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sila na kung saan sa mga salitang walang katuturan, walang pakinabang, dito ay tinatanggihan nila. Subhanallah. Umaalis sila sa mga bagay-bagay na ito. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ito isa sa katangian ng isang mananampalataya. Kung wala kang kinalaman sa mga bagay-bagay, iwan mo. Pagtuunan mo ang pangsin ang makakabuti para sa iyo, sa mundo mo at sa kabilang buhay. Dito na kung saan mapapangalagaan ang iyong puso. Isa ito sa magbibigay aral sa atin ng hadith na ito, mapapangalagaan ang ating puso. Subhanallah. Salamatul qalb. Nagbibigay ito. Imagine hindi ka naabala sa mga tao sa paligid mo. Pinagtunan mo pansin sa sarili mo. Nagkakaroon ka ngayon ng kapanatagan. Pangalawa, na kung saan hifdul waqt, napapangalaga ng oras mo. Hindi ka punta doon, tsismis ka dito, napapangalagaan niya yung tinatawag na oras mo, napapakinabangan mo sa kabutihan. Pangatlo, ziyadatul amal salihan, na kung saan nagpo-focus ka sa mga gawain, nadadagdagan ang mga gawain mong kabutihan. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ito isa sa ugali ng isang Muslim na iwan niya mga bagay-bagay na wala siyang kinalaman. Nang sa ganun mapangalagaan niya ang kanyang din, ang kanyang pananampalataya. Of course, sa pag-utos ng mabuti, pagbabawal ng masama, may kinalaman tayo sa mga bagay na yun sa abot ng ating makakaya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.